Sa kanyang pagdalaw sa mga biktima ng kalamidad, inilatag ni Pangulong Noynoy Aquino ang ilang solusyon kontra baha. Kapasin-pasin naman kasama niya ang ilang kaalyado na matunog umanong tatakbo sa senador sa 2013 election. Saksi si Teresa Andrada. Bagamat handa na ang relief goods ng gobyerno para sa mga binahang residente ng Marikina, hinintay pa ring dumating si Pangulong Noynoy Aquino alinsunod daw sa protocol para mamahagi nito sa kanila kaninang umaga. Sa Nangka Elementary School kung saan inilikas ang mahigit 7,000 residente, nanawagan ng Pangulo na makipagtulungan ang mga residente sa mga otoridad sa panahon ng kalamidad. Masakit man sabihin, may mga ibang lugar medyo sobrang tigas ng ating mga kababayang iba. Meron po lugar, nagkaroon na gumuho yung lupa. Ang masakit 10 years ago, gumuho na yung lupa doon, pinagbawal ng tirikan ng bahay, 10 years na, tinirikan ulit, gumuho ulit, at may napinsala na naman. So, ginagawa ho yung tinatawag na geohazard map. Sakay ng 6x6 truck ng Philippine Army, iikutin pa sana ng Pangulo ang mga baha pa ring lugar sa Marikina, kasama ang mga kaalyadong matutunog na tatakbo umanong senador sa 2013 elections na sina dating Party List Representative Risa Ontiveros Baraquiel, Congressman Sani Angara at TESDA Director General Joel Villanueva. Balik! Pero dahil hanggang dibdib pa ang tubig, minabuti niyang wag nang tumuloy. Sa Barangay Pag-asa sa Caloocan, binalaan naman ng Pangulo ang mga negosyante laban sa pagsasamantala ngayong panahon ng kalamidad. Tulad ng kumpanyang nabalitaan daw niyang nagtaas ng presyo ng gamot ng hanggang 750%. Pag hindi dumire-diretso ito kumpanyang to, gawin yung dapat niyang gawin, marami hong kapangyarihan at magagawa ang gobyerno para ituwid ang landas niya. Hindi ho pwedeng pagsamantalahan ang Pilipino. Sa Malabon, sinabi ng Pangulo na gusto niyang magkaroon na ng permanenteng solusyon sa mga pagbaha. Kaya pinag-aaralan na raw ng DPWH kung paano kukontrolin ang pagdaloy ng tubig mula sa matataas na lugar patungo sa mabababa. Tulad sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City na dinalaw rin ng Pangulo. Pwede rin daw taasan ang pader sa gilid ng Nangka River, Marikina at Pasig River at dagdagan pa ang mga dike sa Camanava area. 8 kilometers po dike itong gagawin. Mga 2 to 3 years ang kakailanganin natin para maitayo ito. So matatapos ko pa po, mga 2.2 billion ang tinatayang gagastusin natin dito. Dinalaw din niya ang lungsod ng Valenzuela. Hindi tayo masyado imbita sa Valenzuela these days. Pero ngayon naman siguro okay lang dumalaw sa inyo. No? Pagkain ko lang muna si Mayor Sherwin, si Bahay Seri, siyempre, konsel natin si Lani. Ayon sa DPWH, pinag-aaralan din bilang agarang solusyon ang pag-upgrade ng mga pumping station na hindi na kinakaya ang mga baha ngayon. Sa ngayon kasi, walang mabilhan ng spare parts ang mga pumping equipment kapag nasira. Teresa Andrada, ang inyong saksi.